Okay mga quiz, for today's video ay gagawa tayo ng tutorial ng kahit kailan. So, marami nang nag-aabang doon sa yung solo part or instrumental part ng kahit kailan, itong kanta na to. Kaya lang, marami din nagre-request na buuin ko na doon yung tutorial. So, ang tinuro ko kasi last time, yung intro na ginagawa ko. Tapos, may nagsabi na ituro ko na din daw yung verse. So, konti-konti na natin. Gawin natin, intro, verse, pre-chorus, chorus, tapos, tsaka ko ipopost yung instrumental part para isahan na lang. Hanggang sa pag-transpose, isa-isahin natin. So, ang tuturo ko sa ngayon para medyo hindi ganun humaba, kaiksian lang, yung verse nito. So, kahit kailan, naturo ko na last time yung intro, pero pasadahan na natin isang buo. Kunyari, simula na. So, ang unang chord, A major 7. Tatanong. Pagkatapos ng A major 7, F sharp minor 11. So, parang siya, parang A suspended 2 over F sharp. Parang ganyan siya eh. Pero F sharp minor talaga to. F sharp minor 7 or F sharp minor 11. Mas tama ang alam ko, mas tama ang F sharp minor 11. So, yun, F sharp minor 11 tayo. Okay? Tapos, balik ulit ang A major 7. Di raw maintindihan. So, parang dalawang ulit siya ng A major 7, F sharp minor 11, A major 7, F sharp minor 11. So, pagka gagawin natin, parang ganito siya, di ba? Pagkatapos ng intro. Okay, yung kanta na. Tatanong ang isip, di raw maintindihan. Pag nagawa na natin yung pangalawa, magsi C sharp minor na tayo. C sharp minor 7. Di ba? C sharp minor 7. Pagkatapos natin mag C sharp minor 7, B minor 7. Kung ano na. Tapos E suspended 4. Kung ano nararamdaman. Okay, ganyan lang siya oh. Parang yung A inangat nyo lang dito. E suspended 4. Tapos, babalik lang tayo ng A major 7. Parang ulitin lang natin siya. So, pag bubuin natin yung unang part ng verse, ganito siya. Kunyari, nag-intro na. Kanta. Tatanong ang isip, di raw maintindihan. Kung tapos, uulit tayo ng A major 7. So, yung second part na tayo ng verse. Ganon, balik ulit tayo ng A major 7. Ulit lang yung chords ng A major 7, F sharp minor 11. Puso ko ikaw lamang. Okay? Dito naman sa pangalawang part ng verse, imbis na imbis na mag B minor, tayo, mag G major 7 or G major 7. So parang ganito siya. Dapat mo malaman, ikaw lamang ang aking. Okay, G major 7. Ang aking. Tapos E suspended 4 ulit. Parang ganito. Ang isa. Okay, nagigets ba? Nasusundan? So, ulitin ko yung second part ng verse para hindi magulo.
I-explain ko. Teka lang, may sumasabit kasi kumain ng tsokolate kanina eh. Sumasabit yung nilalagkit. So, explain ko yung unang part tsaka dun sa second part, yung pagkakaiba nila. So, ang pagkakaiba nila mga kuys, sa unang part kasi, magbi-B minor tayo. Tapos, i-suspended 4. Tapos, yung pangalawang part, yung B minor 7, papalitan natin ng G major 7. Tapos, ganun pa rin, i-suspended 4. So, papakita ko sa inyo yung buong verse. Kung ano yung, unang part ng verse, tsaka second part. Mapapansin nyo kung ano yung kung anong sun part nagpalit ng G major 7, tsaka B minor 7. So, ganito siya. Unang part. Kunyari, nag-intro na tayo ulit. Verse. Ito, unang part, B minor 7 tayo. Kung anong nararamdaman. Diba? Tapos, yung second part. Dapat mong malaman, puso ko'y ikaw lamang. Tapos, ito na yun. Imbis na B minor 7, G major 7. Ang naging isa. So, yan na yung verse natin. So, kaiksiyan pa lang naman yung video, itutuloy ko na dun sa may pre-chorus. So, ang pre-chorus niya ay B minor 7. So, ang ituturo ko dito mga kuys, yung pinaka-simpleng chords na pwede natin gawin. Pero may bali-bali kasi talaga yan si Sir J. Dorias. Pag nag-chords talaga yan, talagang bali-bali. Pero, komplikado kasi ituro. Ang ituturo ko, yung pinakasimpleng paraan na matutugtog natin siya. So, wala tayong masyadong bali-bali. Magano lang tayo dito sa pre-chorus. B minor 7. So, paulit-ulit lang gagawin natin dito. Kaya rito, balik tayo sa second part. Pre-chorus. F major 7. Itong F major 7 natin, ang ginawa ko dito, itong dalawa lang. F, tapos, ito, first fret na yung 6th string, tapos, first fret ng second string. Tapos, ang mga kakalibitin natin dito mga kuys, 6th string, 6th string, 3rd string, 2nd string, tsaka 1st string. Doon tayo maglalaro. Huwag natin kakalabitin huwag natin kakalabitin yung 5th string at saka 4th string. So, dito lang tayo. Ganito siya. Diba? Doon lang tayo naglalaro. Doon lang tayo nagpa-pluck sa 4 na string na to. Okay? Excuse me ulit. Umakit talaga eh. So, pre-chorus, balik ulit tayo sa pangangamba. Ang nag-iisa. B minor 7. F major 7. Ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin yung bass. Dito, 6th string. Gagawin natin siyang open E. So, doon lang siya maglalaro. Ang mauunang part, itong F major 7. Tapos, tanggal. Tapos, balik. Okay, so, dalawang ulit siya. Pagkatapos natin dun sa F major 7 na pangalawang ulit, mag-ano na tayo? E suspended 4. Tapos pwede kayo mag-E. Pero ang tamang chord talaga niyan, B minor 7 at saka E suspended 4. Tapos magko-chorus na.
Pero, yun nga, pinapasimple kasi natin yung mga bagay-bagay dito. Pwede tayo magbabad lang ng i-suspended for. Para hindi na masyado maraming lipat-lipat, tsaka hindi kayo mahirapan. So, nasa sa inyo kung anong atake yung gusto nyong gawin or ano yung gusto nyong kopyahin dun sa mga tinuro ko. Pero, ito yung pinakamadali. Kahit magbabad tayo ng i-suspended for, okay lang siya. Kumbaga, kahit di na tayo mag-passing chord dito ng B minor 7 bago i-suspended for. So, recap, pakita ko ulit yung pre-chorus. So, una natin gagawin itong F major 7. Tanggal ang bass. Balik. Tapos, i-suspended for E. Okay, B minor 7. Tapos i-suspended for. Okay, so pipili kayo kung B minor 7 or i-suspended for. Ay, mali. Pipili kayo sa dalawa kung ang kombinasyon na gagamitin nyo ay B minor 7 tapos i-suspended for. Yan yung unang kombinasyon. Ngayon, yung isang kombinasyon na mas madali, i-suspended for tsaka E. Or okay, papasok yan ng chorus. So magko-chorus na, chorus na ang susunod niyan. So recap tayo, buuin natin ng intro, buong verse, pre-chorus, tapos yun na. Para makita nyo ng kabuuan yung pinaka-pinasadahan natin. Okay, intro. Chorus na. Okay, so next part naman yung chorus para below 15 minutes naman tong video na to. Parang papasadahan na lang natin yung chorus part, tapos yung pinaka yung instrumental na. So pag-iisahin natin yon para madali. At saka hindi ganun humaba tong video na to. So, aralin nyo na to mga kuys ngayong gabi. Maya-maya, popost ko na yung chorus part tsaka instrumental part natin. Yung pinaka-inaabangan na lahat. Pero yun nga, para maaral na natin tong kanta na to nang hindi komplikado sa ating mga buhay. Ito, siningit na rin natin. So, yun mga kuys, sana may matutunan tayo dito sa video na to. Share nyo lang din yung video para maraming makaabot dito sa tutorial na to. Makatulong tayo dun sa mga hindi masyadong nakakasipra ng mga kanta. So, yun mga kuys, maraming salamat sa suporta. Ingat tayo palagi mga kuys. Peace.